Nakabalik na ng bansa kagabi ang unang batch ng mga Pilipinong nagpa-repatriate mula sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Yan po ay sa gitna pa rin ng tensyon ng Israel at ng Iran. At sumalubong sa kanilang pag-uwi ang iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes, sentro ng balita. Mahigit 2 taong nagtrabaho bilang hotel staff sa Tel Aviv, Israel, si Armando Natubong Laguna. Kwento niya, ang gulo ngayon sa Israel ang pinakamalala niyang nasaksihan. Mas malala pa raw ito kumpara sa hidwa ng Hamas at Israel na nagsimula noong Oktubre taong 2023. Pinakagrabe ito, sir. Pinakagrabe na na-experience ko na hidwaan ng dalawang bansa. Mas marami kasi yung pinapalipad nilang mga missiles bago yung October 7. Ngayon, mas marami talaga araw-araw. Sa loob ng isang araw, 5 alarms, 4 alarms. Kabilang siya sa 31 na OFW mula sa Middle East na dumating kagabi sa Ninoy Aquino International Airport. 26 sa kanila ay mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 naman mula sa Qatar. Ito ay voluntary repatriation na programa ng gobyerno, lalo na sa mga naiipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Naantala ang kanilang pag-uwi kahapon ng umaga dahil sa pagpapalipad ng missiles ng Iran sa Qatar. 9 na oras na naghintay sa Doha Hamad International Airport ang mga repatriated OFW. Kasama rin nila si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 150,000 pesos na tulong pinansyal mula sa DMW at OWA ang matatanggap nila. Makatatanggap din sila ng iba pang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng skills training, livelihood at medical assistance. Day 1, tinalaga na natin yung ating Middle East Help Desk. Naitalaga na ito, pero pinalawig pa natin. Nagpalabas kaagad tayo ng mga contact helplines since day 1 after June 13. Kaya't nakatanggap tayo ng mga requests for assistance. Base sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, mahigit 30,000 Pinoy ang nasa Israel. Pero nasa mahigit 300 pa lang ang humiling ng ma-repatriate. Habang 50 rito ang kumpirmado na para sa repatriation. Bagamat karamihan sa mga Pinoy sa Israel ay mas piniling manatili roon sa gitna ng nangyayaring sigalot. Patuloy naman ang hensya sa paghikayat sa kanila na mag-avail ng repatriation program. Effort, we have nearly 300 already who had requested for repatriation in Israel, and there will be succeeding batches. Of course, pinagdadasal natin na huminto na itong sigulot na ito, but kung magpapatuloy pa, merong at least 50 na, and perhaps Admin TY can shed light also on this, on those who will be prepared for repatriation. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.